Proverbs 4 verses 23 to 27. Kung ikaw ay solid Bible reader, alam mo na ang verses na ito. Sabi sa Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk away from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thoughts to the path of your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Pinamagatan ko po ang mensahe today na under the surface. Under the surface. Alam niyo po, napansin ko sa atin ng mga tao, madalas, mahilig tayo sa quick fixes. Amen? Yung mabilisang kilos, mabilisang ayos. We love to fix everything. When something goes wrong, we usually fix what we can see. Amen? Pag may tumutulo na kisame, inaayos agad natin. Amen? Pero dahil traditional tayong Pinoy, nilalagyan lang natin ng timba, okay na yon. Amen? Sa susunod naman ulit na ulan, timba na naman ulit. Amen? Usually, tayong mga tao, we love to fix everything quickly. Pag unhealthy ka, di ba, halimbawa nagpa-lab test ka, tapos lumabas na mataas ang cholesterol mo, magbabawas ka ng cholesterol, ng taba, amen, ng fats, hindi ka muna magpo-pork belly for 1 month. Diba? Tapos pagka nagpa-lab test ka at bumaba, magpo-pork belly ka na ulit. Amen? Another round. Amen? Pag messy ang room, maglilinis tayo. Tama? Kapag yung phone mo running slow na, outdated na, pagka mayroon ng mga bago ngayon, pinapalitan na. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, baka naka-iPhone 17 Pro Max siya. Sabihin mo, pahiram. Amen? Alam niyo, merong kwento ng isang lalaki that has occasional migraines. Laging sumasakit ang kanyang ulo. And every time na sumasakit ang kanyang ulo, dahil very busy person ang lalaking ito, he would often take painkillers. Kasi ang gusto niya lang, mawala yung sakit. Dahil kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang magpursige para sa kanyang pamilya. So he does not have time to slow down, magpa-check up, magpa-CT scan or whatsoever. So he would often take painkillers. And often, mawawala yung sakit. Until lumabas ulit siya. After a week, after a month, babalik yung sakit ng ulo niya. And then he would take a painkiller. Tapos mawawala, babalik, magpi-painkiller na naman siya. Tapos mawawala, tapos babalik. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, sobrang sakit na, hindi niya nakaya. Too unbearable na for him. So ang ginawa ng kanyang pamilya, dinala na siya sa doktor. Kasi pag ayaw mong mag-slow down, si Lord ang magpapa-slow down sa'yo. Amen. Sa mga nag-work dyan, pahinga din po. Amen. So dinala siya sa ospital at nilab test na siya, CT scan siya, ginawa lahat ng procedure, and then napaglalaman na meron pala siyang brain tumor. That was supposedly makukot sana early on kung nagpa-check up sana siya. Pero madalas kasi sa atin, dahil gusto natin ay quick fixes, iaayos natin kung ano yung nakikita nating problema sa ngayon. Yung problema on the surface. Very, very little time lang tayong tumitingin under the surface. At alam niyo po ang nakakalungkot, nadadala natin yun sa spiritual nating mga buhay. Marami sa atin, tinitreat natin yung symptoms. Akala kasi natin, anger yung problema. Amen? Madalas tinitreat natin yung words. Ay, kakabisaduhin ko yung mga sinasabi sa stage para magtunog Kristiyano ko. Yan. Di ba, kakabisaduhin ko yung mga sinasabi nila sa simbahan para magtunog Kristiyano ko. Because we think na ang problema ay yung words. Amen? Madalas tinatago natin yung kasalanan kasi hindi naman kita ng iba. Madaling ngumiti sa church. Madaling hindi mapansin yung kasalanan without surrendering our hearts. We become better at looking healthy rather than feeling healthy. Amen? Tignan mo ang katabi mo.
Mukha bang healthy yan? O, tanungin mo siya, do you feel healthy? Kasi pwedeng mukhang malusog, hinihingal naman all the time. Amen? Mukhang malusog, ang sakit pala ng tagiliran. Amen? UTI na yan, alaka. Amen? So usually mukha kang okay, but deep inside, hindi na talaga. Amen? No wonder very clear ang Bible, di ba? Ang sabi sa verse 23, above all else, guard your heart. Hindi sinabing guard your reputation. Hindi sinabing guard your money. Hindi sinabing guard your dreams. Ang sabi, guard your heart. Bakit daw? Kasi for everything you do, flows from it. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin on our daily life ay nagmumula sa ating puso. So the heart is the source. And everything else is the fruit. So kapag ka may problema sa anger, baka mamaya hindi talaga yung anger ang issue. Baka mamaya puso talaga. Amen. Pag hindi maganda ang lumalabas sa bibig, baka mamaya hindi naman words ang problema. Puso talaga. Kaya mo bang makita ang puso ng katabi mo? Hindi. Kaya mahirap ma-determine kung talaga bang under the surface ang problem. Kasi madaling itago eh. Amen. Wala namang nakalabas siguro na puso dyan, no? Amen. Wala naman po siguro kasi papadala namin kayo sa ospital. Kasi hindi yun normal. Amen? Madali siyang itago. Alam niyo po ang Panginoon, hindi po siya interested na tanggalin lang po ang simptomas. You remember the story of the paralytic man na dinala ng kanyang mga kaibigan? Hindi sinabi ng Lord, gumaling ka. Ang sabi ng Lord, your sins are forgiven. Amen? Kasi alam ng Panginoon, yung paralytic man, yung condition niya na yon ay root galing sa kanyang kasalanan. Amen? And sometimes tayong mga tao, we love to deal with the surface. We forget what's underneath. Amen. Kaya ngayong araw po na ito, let us look under the surface. Tignan natin, how's my heart? Kung everything flows from it, dapat talaga chine-check natin ang ating puso. Amen? Kasi kung gusto natin na maging okay ang pamumuhay, okay ang lahat ng nagpo-flow out of you, dapat sigurado tayo okay din ang puso. Amen. Amen. So mag-check tayo ng ating mga puso today. Amen. Ready ka na ba? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, ready ka na bang mabalatan? Amen. Proverbs 4 verse 24 said, keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk away from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. And be careful, give careful thought to the paths of your feet. And be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. And keep your foot from evil. How do we check our heart, Kuya Mark? Una, to check your heart, you have to watch your tongue. Labas mo nga dila mo. Ayoko, Kuya Mark, di ako nag-toothbrush. Baka malaman ng katabi ko. Maputi pa to. Amen. Ang sabi sa 24, keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Alam niyo, sabi ko nung binabasa ko to, napaisip ako, di ba para malaman mo yung kondisyon, nakikita mo muna kung ano yung pumapasok sa loob. Amen? Pero kinorek ako ng konti ng Lord Na-realize ko na, para nga naman malaman mo yung kondisyon sa loob, tignan mo yung lumalabas. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa Luke 6 verse 45, the good person, out of the good treasure of his heart, produces good. So pag good ang puso, good ang fruit. Amen? And the evil person, out of the evil treasure, produces evil. So ano daw? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, yung mga accidental slips natin, baka mamaya hindi talaga accidental yan. Pag nagulat, ay, puto Maya. Ay, puto Seko. Kinabahan ako, baka mamaya mali talaga yung nabanggit ko. Last ko na pala to. Amen. So, pansinin niyo, hindi sinabing, out of the abundance of your vocabulary. Amen? Sabi, out of the abundance of the heart.
Amen? Kasi bakit? What fills your heart is what will overflow. Amen? Hindi natin pwedeng i-expect na magpupuno tayo ng pitchel at pag umapaw ng tubig, tapos pag umapaw yun, orange juice na siya or wine na siya. Diba? Hindi naman tayo si Jesus. Amen? So pagka pinuno natin ng pitchel ng tubig, tubig ang aapaw. Amen? So pag bitterness ang laman ng puso, bitter words ang lalabas. Amen? Pagka anger ang laman ng puso, angry reaction ang lalabas. Amen? Pag fear, amen, kahit gaano ka pa kagaling, anxious ang words na lalabas. Reactive ang mga words na lalabas. Kapag prideful, proud ang words na lalabas. Ito ay patama sa ating lahat. Hindi ako nakailag dito eh. Kasi madalas sa atin, we think harmless sarcasm, okay lang. Hindi, okay lang naman ako. Diba? Kumusta ka? Okay lang. Diba? God is good. Amen? Akala natin, eto, madalas, nahuhulog tayo dito. Yung gossip, disguised as, ipagpipray lang naman natin. Ayan. Lika, may bibulong ako sa'yo. Nalaman ko si Kuya Robin, may ganitong problema. Tara, pag-pray natin. Ang dami niya palang utang, no? Amen? Kasi madalas, sa pandinig natin, okay lang siya. Amen? Yung mga slip of the tongue natin, akala natin, okay lang, pero hindi natin nare-realize, nakakasakit pala tayo ng puso. Amen? Kasi every careless word may not be careless at all. Maybe that's already a clue na may mali sa puso natin. Amen. How many times na pinagsubali natin yung mga salitang lumalabas sa bibig natin? Kasi sa unang pagkakataon, hindi mo naman din talaga naririnig exactly yung mga sinasabi mo minsan. Amen? Kaya ang sabi, di ba, keep your mouth, ano yun? Nakalimutan ko tuloy. Keep your mouth free from perversity. Intentional. Amen? Hindi mo pwedeng aksidenteng biglang hindi na pangit ang lalabas sa bibig mo. Kasi dati kampante ka na pangit lahat lumalabas, di ba? Amen? Dati palamura, ngayon nagmamahal na. Amen? Di ba? So kailangan maging intentional tayo. Kasi madalas, hindi naman talaga dila ang problema. Problema lang yan pag hindi natin tinututbrushan. Pero hindi madalas problema ay dila. Amen? Our words simply exposes what's within. Ayan. So, hindi pala problema yung salita. Ang problema yung nasa loob. Madali kasing mag-memorize ng Christian terms. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Di ba, pag narinig mo, wow, galing naman ang taong ito. Nakaka-encourage. Ang lakas ng pananampalataya niya. Pwedeng kabisado mo lahat ng Christian terminology, pero hindi mo matatago ang pusong may maling laman. Amen? Sa church, madaling gawin yan. Amen? Diba? Pagka puro katabi mo, puro praise the Lord, hallelujah, ang sinasabi, madaling mag-blend in. So usually, you don't evaluate your tongue. Kapag nasa church ka, merong isang youth na nagsabi sa akin, tayo, hindi ko problema yan. Sa church, mabait ako. Sabi ko sa kanya, okay, sa church, mabait ka. Paano ka sumagot sa bahay? Yon. Amen? Paano ka sumagot sa trabaho? Amen? Kasi madali kapag okay ang environment. Pero pag may pressure na, what comes out of our mouth? Amen? Pag meron ng mga criticization, pag mag-isa ka na sa bahay, or kayo na lang ng ka-relationship mo, magulang mo, sometimes ang hirap pigilan ng bibig. Amen? At ako matagal ko ng problema yon. Dito po yung nanay ko. Alam niya na madalas sumasagot ako sa bahay. At dati akala ko, dila ko ang problema. So gusto kong mabago yung dila ko. Pero sabi ng Lord, lumalabas lang yung laman. Amen. Si Judas po, tignan ninyo. Si Judas has been part of Jesus' ministry for a long time. Pero merong scenario na maganda naman yung sinabi ni Judas, pero iba ang dinescribe ng Bible sa kanya. Let's follow it on John 12 verses 4 to 6.
Sabi diyan, but one of his disciple, si Judas Iscariot, who was later betray him, objected. Ito yung time na ipinore out yung alabaster o jar sa kanya, kay Jesus Christ, yung expensive perfume kay Jesus Christ. Ang sabi ni Judas, pakinggan nyo why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Amen? Maganda naman. Diba? Ang ganda ng intensyon. Ibenta na lang natin, ibigay natin sa mga mahihirap. Makakatulong pa tayo. Tama? Pero ang sabi sa sumunod, he did not say this because he cared about the poor. But because he was a thief. As keeper of the money bag, ginagamit niya yon para tulungan ang kanyang sarili. So pwede pala na maganda ang lumalabas sa bibig, mali ang intensyon, mali ang nasa puso. Amen? Alam niyo po ang kalaban, he doesn't need to change your words. O hindi niya kayang i-feed tayo ng mga maling salita. Pero alam niyo, kaya niyang gawin, i-shape yung puso natin na mali. Kasi pag mali na ang puso mo, mali na din ang lalabas. Magugulat ka, gusto mong mag-minister sa pamilya mo, pero mali yung mga salitang lumalabas. Kasi mali na yung nasa puso. Tanungin mo katabi mo, kumusta ang dila? How was your words? Let this be our prayer today. Psalms 19 verse 14 said, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord. Amen? Yun ang dalangin dapat natin all the time. Lord, allow what comes out of me to be pleasing to you. Amen. Sabi mo sa katabi mo, watch your tongue. Next. Okay pa ba kayo? Next. Paano natin machi-check ang ating puso? Watch your eyes. Sabi sa verse 25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Ang eyes is the window to our soul. It is the window to your heart. Amen? So kung gusto nating ma-check ang laman ng puso, kung kanina yung lumalabas, tignan naman natin ngayon, ano yung pumapasok. Amen? Kasi okay na nalalaman yung lumalabas, pero baka mamaya hindi lang lumalabas ang problema, yung pumapasok din. Amen? Kasi hindi lahat ng pumapasok sa bahay may ari. Minsan magnanakaw. Amen? Tingnan mo katabi mo, hindi yan magnanakaw. Amen? Minsan nagtataka tayo, bakit hindi nawawala yung lust sa buhay ko? Diba? Tinatry ko naman ang lahat. Pinagpipray ko naman, nag-fasting nga ako, 50 days. Amen? Pero bakit hindi ko matanggal yung lust? Pag inugat mo, makikita mo, hahilig niya pala kasi mag-entertain ng mga green-minded jokes. Sexual and explicit contents. Hindi naman pornography to, Kuya Mark. Amen? Pero na-entertain. Pero pumapasok. Di ba minsan nagtataka tayo, hindi nawawala yung comparison sa puso ko. May inggit pa rin, Kuya Mark Pero pag tinignan nyo yung Facebook, may recent search, nasa unahan yung kanyang katrabaho na unang na-promote sa kanya. Laging chinecheck. Amen. Laging nakadungaw sa bintana, tinitignan yung kapitbahay, ay may bago siyang sasakyan, no? Oh, amin, medyo luma na. Ay, may pinapasok na rep sa kanila. Amen? Di ba? Paano mawawala kung lagi nating tinitignan? Laging kinukot yung attention natin. Lagi niyo pong tatandaan that what grabs your attention will guide your affection. Amen? So minsan hindi naman talaga nagmali yung puso, mali lang yung pumapasok. Mali lang yung pinapapasok. Alam niyo, madalas lagi nating sinasabi na ang fall ng mankind started with sight. Tama naman, kasi ang sabi sa Genesis 3 verse 6, when the woman saw, si Eve, nakita niya, sabi diyan, when the woman saw that the fruit was good, of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, kumuha siya at kinain niya. So technically, pag tinignan mo to, sight ang problema. Pero alam nyo, tinuruan ako ng Lord, allow me to share to you, na hindi lang sight ito
Amen? Kasi actually, kung sight yan, matagal na sana siyang nagkasala. Kasi yung tree of the knowledge of good and evil, hindi po yun nakatago sa Garden of Eden. If you would read on Genesis 2 verse 9, ang sabi doon sa latter part, in the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Nilagay ng Lord sa gitna. Ibig sabihin, dahil taga doon sila sa Garden of Eden, hindi imposible na nadadaanan nila lagi yung puno na yon. Kasi trabaho nila alagaan ng Garden of Eden. Tama? So probably inaalagaan pa nga nila siguro yung puno na yon. Hindi yan ang first time na nakita ni Eve yung puno. Hindi yan ang first time na nakita ni Eve yung fruit. Amen? Ano pa? Yung command ng Panginoon sa kanila, bawal yan kainin. Sabi sa Genesis 2 verse 16, and the Lord commanded the man, si Adam, you are free to eat from any tree in the garden. Pero highlight this part, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Ibig sabihin, hindi tinago ng Panginoon sa kanila yon. Alam nila yon. Kung kita lang, pinakita ng Panginoon sa kanila, winarningan nga sila eh. Amen? So bakit nagkasala pa rin? I believe it's not the matter of sight, but it's the matter of focus. Kasi bago yung Genesis 3 verse 6, merong previous verses na si Eve na-encounter yung serpent doon sa puno na yon. Dinala ng serpent yung attention niya sa puno na pinagbabawal. Ang sabi ng serpent sa kanya, did God really said? Amen? So si Eve ngayon, naglinger na. Hindi niya na lang basta nakita, tinitigan niya na din. Ay, good for food, pleasing to the eyes. Pero ang tagal niya, siguro matagal niya nang nakikita yon, hindi niya naman yun naisip. Bakit? Kasi binigyan na ng atensyon. Amen? Tignan niyo, ang sabi doon, for the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes. Maraming nagsasabi na tempt daw si Eve kasi masarap, di ba? Ikaw ba naman, pag masarap ang pagkain, di ba? Kahit anong pigil mo, makapapakain ka. Pero kung babalikan natin yung Genesis 2 verse 9 ulit, meron dong sinabi ang Panginoon, the Lord made all kinds of trees grow out of the ground. Trees that were pleasing to the eyes, amen, and good for food. So yung puno na ipinagbabawal, hindi lang yun yung pleasing sa paningin. Lahat ng puno at mga bunga nila, good for food. So ibig sabihin, hindi talaga sight. Na-focus kasi doon si Eve. Alam niyo po, ang enemy, it does not rarely begin with your hands. It begins with your attention. Your focus. Saan mo nilalagak yung oras mo? Saan mo inilalagak yung attention mo? Ang kalaban, hindi niya kayang ipa-worship ka sa kanya. Amen? Hindi mo i-worship si Satan eh. Pero alam mo, kaya niyang gawin, isi-shift niya na lang yung attention mo. Amen? Hindi mo i-worship yung mali, pero isi-shift ka na lang niya into business. Ay, magtrabaho ka na lang, kailangan ng pamilya mo. Tama. Pero na-shift yung focus. Amen? Na-shift yung attention natin. Amen? Hindi naman gusto ni Satan na magustuhan mo siya. Ang gusto niya lang, madistract ka. Tumingin ka sa iba. Amen? At pag madalas, pag sight ang pinag-uusapan, pagka pumapasok sa mata ang pinag-uusapan, hindi nawawala ang entertainment. I remember teaching this sa youth ko, and then one question they asked me, sabi niya, ibig sabihin ba, Kuya Mark, bawal na akong manood ng mga worldly movies? Kasi dapat akong maging careful sa pinapanood ko kasi naapektuhan pala ako ng mga ito. Ibig sabihin ba, Kuya Mark, bawal na akong makinig ng mga worldly music? Let us be clear. Hindi po natin intention na maging legalistic. Ang Biblia hindi naman nag-list down ng mga dapat mong panoorin or hindi mo dapat panoorin. This is all about wisdom.
Amen? Kasi pansinin po ninyo, kung may problema ka sa lust, do you think it's wise na manood ka ng mga sexually explicit movies? Amen? So madalas tinatanong natin, anong pwede kong panoorin? I think we should shift that question into anong nadudulot nito sa akin. Amen? Kasi lahat naman hindi mo matatanggal ang pangit sa mundo. Huwag mong tignan ng katabi mo kasi pangit ang usapan natin. Hindi mo matatanggal ang lahat ng mali sa mundo. Amen? Lahat yan makikita mo, pero ang mapipili mo yung magre-remain. Amen? Saan ka focus ng iyong attention? Amen? Ang sabi po sa Bible, 1 Corinthians 10 verse 23 says, everything is permissible, but not everything is beneficial. Pwede mo namang gawin ang lahat. Kung gusto mong kumain ng putik, pwede yan. Pero makakatulong ba yan sa'yo? Yun. Amen? Pwede pong pumasok ang lahat sa mata, pero hindi lahat dapat manatili sa puso. Amen. Filter. Amen? Kung sa cellphone nga natin, di ba pag nagpindot ka ng mga unsolicited sites, di ba may mag-a-appear doon na, do you really want to open this site? May warning eh. Tapos papasok lang tayo ng papasok. Tandaan niyo po, ang thief, hindi po yan kumakatok sa pinto at nagtatanong kung pwede kayong nakawan. Amen? Dadaan yan saan? Bintana. Sa mata. Sa windows to your soul. Kaya po marami sa atin, talunan agad kasi napasok na pala, hindi natin alam. Nasira na yung loob, hindi tayo aware kasi hindi naman kumatok eh. Dumiretso pasok. Saan? Sa unguarded eyes. So watch your eyes. Titigan mo nga yung mata ng katabi mo. Pero kung crush mo yan, wag na, baka ma-inlove ka pa lalo. Kasalanan ko pa ngayon, di ba? I suggest you focus on Jesus. Set your eyes to Jesus. Gaze unto Jesus. Kaya ang sabi ni Solomon, fix your gaze intentionally. You don't accidentally fix something. Diba? You don't accidentally fix into something. Siniset mo talaga siya. Diba? Pag nag-set ka ng alarm, hindi yun kusa siyang nagsiset dahil yun ang oras mo ng gising. Isiset mo siya ng 7 a.m. kasi 7 a.m. ka. Amen? So set your eyes to Jesus. Fix your gaze to Jesus. Amen. Amen. So watch your tongue, watch your eyes, and last for today, watch your step. Give careful thought to the paths of your feet, and be steadfast in all your ways. I love that word. Hindi sinabi ni King Solomon na walk the right path. Kasi maraming daan ang mukhang tama. Amen? So kung pipili ka lang basta-basta ng tamang daan, pipili ka na minsan ng deceptive roads. Diba? Ay, mukhang magandang daan to. Diba? I remember papunta kami ng Balayan one time. Tapos mumuni-muni ako kasi magpipreach ako doon. Tapos nakita ko yung dumaan kami sa expressway. Sabi ko, sana ganito lahat ng daan sa mundo, no? Walang traffic, tuloy-tuloy yung ano. Ang sarap siguro kung ako papipiliin, ganito gusto ko laging daan. Kaya maraming nadideceive sa atin kasi laging hanap magandang daan. Pero hindi porket maganda, tama. Amen. Hindi porket maganda yung crush mo, dapat na. Amen. Waywab. Amen. If you want to check your heart, watch your step. It is all about your direction. Kasi ang truth be told, hindi po tayo gumigising one day and then close na tayo sa Lord. Amen? Hindi tayo gumigising one day at mahal na natin si Lord. Gradual yon. Pero maraming mga Kristiyano ang nami-miss yung katotohanan na kung ang pagmamahal mo sa Diyos gradual, ang pag-hate mo sa Diyos gradual din. Ang pag-alis mo sa Diyos, gradual din. Madalas hindi natin yun nanonotice kasi mapapansin mo na lang, bigla nang hindi na umattend ng church. Biglang hindi na nag-serve. Kaya madalas iniisip natin, ala, biglaan naman yun.
Bigla naman siyang nawala. Pero ang totoo niyan, unti-unti na yon. Hindi lang natin nakikita. It is all about direction. Marami pong mga Kristiyano, hindi naman bumabagsak biglaan isang beses. Pero nagsisimula yan sa isang boundary na kinross mo. At akala mo okay lang. Nagsisimula yan sa taong inalaw mong mag-influence ng pananampalataya mo. At akala mo okay lang. Nagsimula yan sa conviction na tinigilan mong pansinin. Kaya unti-unti nalaglag. Then we find ourselves one day nasa edge na tayo. Alam niyo ang kalaban po, he doesn't need you to walk towards Him. Hindi niya kayang imbitahan ka sa presensya niya. Pero ang kaya niyang gawin, He will lead you to walk the wrong road. Kasi pag mali na yung daan mo, mali na patutunguhan mo. Amen? Pag mali na ang direction, mali na ang daan. Kaya tignan mo sa Waze, pag mali yung daan mo, nire-reroute ka. Di ba? Minsan pagka ang kulit mo, ulit-ulit siya. Di ba? Reroute. Amen? Bakit? Kasi kailangan nasa tama. Nasa tamang daan para makarating sa tamang destinasyon. Amen? Ang kalaban, he will simply distract you. Ipapabisi ka niya, ipapakompromise ka niya. And then one day magugulat ka, mali na yung daan na tinatahak mo. Sometimes it's unrecognizable kasi yung steps maliit. Amen? Hindi tayo nagsisimula sa malaki eh. Pero gusto kong i-share ang wisdom na natutunan ko na to. Small steps are still step. Amen? Kahit gano'n pa yan kaliit, pagka sinabi mo na, ay, pagod ako ngayon, di mo na ako magpe-pray. Yan. Diba? Medyo inaantok ako, ang dami kong gawain sa work. Di mo na ako magbabasa ng Bible. Maintindihan man na siguro ng Lord kung hindi ako mag-church today. Isang buong linggo kong nagtrabaho. Diba? So, okay lang, di mo na ako mag-church. Diba? Ay, hindi mo na ako mag-serve kasi pagod. Ay, nangungopia yung katabi ko. Yan. Dahil ginagawa niya naman, okay lang yun. Di ba? Another step. Amen? Lahat trendy. Ay, lahat ini-entertain yung trend. Sige, gawin ko din. Amen? Ay, yung leader ko masyadong controlling. Ayoko nang makinig dyan. Hindi na ako mag-a-attend ng link up namin. Hindi na ako magsaserve. Small steps. Pero magulat ka na sa edge ka na. Malalaglag ka na pala. Amen? Kasi kahit gaano pa yan kaliit, it will still lead you in the wrong direction. Mapapatagal lang eh. Pero doon ka pa rin papunta. Kaya dapat i-assess natin, saan ba talaga ako papunta? Saan ba papunta yung direction na ito? Ang bangka, kapag hindi po nakatali, tapos nag-high tide, kahit nasa pangpang yan, pag natamaan ng alon, tatangayin. Marami sa atin mga bangka na hindi nakatali. Akala natin safe tayo, pero dumating ang alon, natangay tayo. And then all of a sudden, ang layo naman na ng Lord. Iniwan na ako ng Lord. Maybe hindi ka naman talaga iniwan ng Lord. Maybe it was that small steps na akala mo harmless. Akala mo walang nangyayari. Akala mo hindi naman talaga nakaka-apekto sa puso mo. Pero pagtingin mo, andun na ang Lord. Be careful with your step. Amen. Amen. Praise the Lord. We have examined our hearts today. Nakita natin, maybe some of you, habang nagsasalita ako, you are examining, parang nandun ako sa number 1 na. May mga words nga na slip of the tongue sa akin. Nandun ako sa direction na. Amen. Maybe we are evaluating our hearts today. And often, ang ating first reaction, I need to talk better. Sabi ni Kuya Mark, watch your tongue. So I will practice more Christian words. Sabi ni Kuya Mark, watch your eyes. I will try to look away. Hindi ko papanoorin, hindi ko titignan. Those things matter, yes. Pero lahat po ng yun, surface ulit. You are trying to make solutions for the surface. Amen? Dahil words ang problema, ay dahil
kailangan i-watch yung tongue, iniisip natin problema yung words, but it's not. It's the heart. Before I end, meron akong ikukwento sa inyo na pabula, tungkol sa isang frightened mouse, matatakutin na mouse. Itong daga na to, itong mouse na to, one day, he was so fed up na natatakot siya lagi sa pusa. So naghanap siya ng wizard. Tapos inask niya yung wizard na to para i-turn siya into into a cat, pusa. Kasi nga, takot siya sa pusa. So tinransform siya ngayon. Naawa yung wizard sa kanya. Tinransform siya into cat. Tapos nung naging pusa na siya, hindi na siya natakot sa kapwa pusa niya. Pero may dumating na aso. Tapos tinahulan ngayon yung rat na naging cat. So natakot na naman itong cat na ito. Ang ginawa niya, bumalik siya sa wizard kasi in-expect niya, ito-turn na naman siya into something new. So sabi niya, dahil natakot ako sa aso, gawin mo naman akong tao. Mas malaki yun eh. Di ba? Hindi na ako matatakot niyan kasi tao na ako. Amen? So ginawa ng wizard, naawa na naman siya. Tinransform niya into a tao. Naging tao ngayon yung rat na naging cat, tapos ngayon human na. Nung human na siya, nakasalubong niya ang kapwa human, tapos binigyan siya ng warning shot. Bang! Tapos nanginig na naman siya sa takot. Bumalik na naman siya ngayon sa wizard, but this time the wizard had enough. Sabi sa kanya ng wizard, alam mo kahit anong transform sa'yo, hindi ka mababago. Kasi yung puso mo matatakotin pa rin. Marami sa atin is fixed with attendance sa church, okay. So transformed ang puso. Nagsiserve na sa Lord, okay na yan. We think yun na ang transformation. Yun na ang fixing ng puso. But Christianity is not about behavior modification. Amen? Hindi po bumaba ang Panginoon sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay namang muli para lang bumait tayo. Hindi gusto ng Lord na bumait ka. Sabi mo sa katabi mo, mabait ka na nga eh. Ililibre mo ako after. Diba? It's all about heart transformation. Amen? No amount of human effort ay makakapag-create ng bagong puso sa atin. Only Jesus can. Only God can. Alam niya ni David, kaya after ng kanyang greatest fall, adultery and murder, Psalms 51 verse 10 said, create in me a clean heart, O God. Sa ibang translation, create in me a new heart, O God. Hindi niya lang inask na maayos. Tahiin mo, Lord. Tapalan mo yung kasalanan. Hindi niya inask yun. He knows, kailangan mabago ang puso. Marami sa atin, we come to church. Marami sa atin, we serve the Lord. Pero marami din sa atin, dahil tago ang puso, it is left hanging. It is left broken. David knew, ang Panginoon lang ang kayang gumawa nun. So maybe today, napapansin mo, parang mali pa nga ang puso ko. Maybe it's time to be transformed. Kuya Mark, easy for you to say. Hindi mo alam ang sakit na dinulot nila sa puso ko. Hindi mo alam yung lalim ng sugat na naiwan nung ginawa nila sa akin. Hindi mo alam kung ano yung mga root ng lahat ng mga heart problems ko. Yes po. Respectfully saying, hindi ko po talaga alam. I cannot question the situation of your heart. But I want to ask you one thing. How much do you value your life? Kasi ang sabi, di ba, sa Proverbs 4:23, guard your heart, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So how much do you value your life? Kasi everything you do in your life flows from that heart. Kapag ka hindi tayo willing ayusin yung broken, mananatili tayong namumuhay sa broken na buhay. Amen? Nananatili tayong na iba yung relationship pero nag-fail pa rin. Naging pangit pa rin yung reaction. Nag-cause pa rin yung trauma na mag-strike. Bakit? Kasi maybe it's really, maybe kailangan na talagang maayos yung within. Amen? Marami sa atin sanay na kasi. This is life.
Mahirap talaga ang buhay. Pero on John 10:10, Jesus promised, I have come to give life and life to the full. Maraming mga Kristiyano hindi nararanasan yung fullness ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi po dahil madamot ang Panginoon sa fullness. Hindi dahil pili lang yung fullness na binibigyan ng Panginoon. Pero kasi yung puso natin hindi able na i-accept yung fullness na yun eh. Amen? If you value your life, you would take care of your heart. Diba? Yung mga valuable sa atin, iniingatan natin. Diba? Yung pera mo, nasa bangko. Kung dinala mo dito, nakapag-Jollibee sana tayo. Diba? Pero iniingatan mo eh, kaya nilalagay natin sa bangko. Yung cellphone mo, pag bumili kang cellphone, automatic may phone case. Bakit? Valuable eh. iPhone 17 ba naman yan? Diba? Yung buhay natin, nilalagyan ng insurance. Why? Valuable. So kapatid, I'm not here to ask you, pilitin ka na surrender man puso mo sa Lord. No. What I want to ask you is value your life. If you value your life, you will take care of your heart. Amen? Ang ating Panginoon, hindi siya bumaba dito para i-improve ang behavior mo. He doesn't just trim the branches. He reaches the root. Dinidil ng Panginoon yung root. So today, I don't want you to leave na bukas, ganito lang naman din. Mawawala din naman yung hype. Maybe today is the day we let it down sa ating Panginoon. I want you to live today na hindi lang basta nakita na mali ang salita, na mali yung paningin, yung attention, na mali yung direction, pero magkaroon tayo ng heart na, Lord, i-correct mo. Lord, i-fix mo. No human effort can fix your heart. Even this teaching will not fix your heart. It's all about intentionality. Hindi ko po kayang pagdesisyonan para sa inyo na isurrender ang puso sa Panginoon. Ikaw lang at ang Lord. So today, can we close our eyes? And I want to invite everybody who wants their hearts to be transformed. Taas natin ang ating mga kamay. No judgment. Kung tingin mo, komportable ka right where you are, we won't judge you. Even our global family online. If you are comfortable where you are, it's okay. We don't judge that. We honor you. Pero kung ikaw yung tao na nagsasabing, tama na. This is the last day na pangit ang magiging resulta ng buhay ko. Pangit ang magiging resulta ng desisyon ko. This is the day, Lord, na pinipili ko na hindi na lang yung emosyon ang magdadala sa akin. Yung sinasabi ng iba ang magdadala sa akin. It's time for me to listen to you. Let my heart down sa iyo, Panginoon, sa iyong paanan. Lord, we've tried everything we can. Hindi namin matanggal yung pride. We tried everything we can. Hindi namin matanggal yung anger, Lord. Hindi namin matanggal yung masasakit na salitang lumalabas sa bibig namin. Hindi namin matanggal yung mga bagay na ine-entertain namin sa aming mga buhay. But nothing is impossible to you. Everything changes dahil ikaw ang source, Lord. So today, Lord God, the source of our life, we surrender it to your feet, Panginoon. Yung puso, which everything flows from sa aming mga buhay, inilalagak namin sa iyong paanan. Lord, nakikita mo ang mga kamay na nakataas na ito. You see their hearts. We may not see under the surface, but you see it, Lord. Nakikita mo yung mga pinakakinatatago nilang mga bagay sa kanilang mga puso. And you are responding. Lord, start today. This is the day we want everything to change. We know it will not transform us immediately, but start today, Panginoon. Start today, Lord. Ignite the desire, Panginoon. Ignite the fire, Panginoon, sa kanilang mga puso. I-ignite mo yung kanilang intentionality na hindi na lang basta pumunta ng simbahan, hindi na lang basta magsimba, hindi na lang basta manalangin, but to have their close relationship with you, intimate relationship with you, because you is who we need, Lord.
We need you, Lord. Come on, confess it. We need you, Lord. Yung puso namin will always remain like this kung wala ka, Panginoon. So we need you, Lord. Enough excuse, Lord. Hindi na namin i-justify yung maling puso. We surrender it here today. Maraming salamat, Panginoon. You are great, Lord. Nothing is impossible to you. You are worthy, Panginoon. Every surrender, Lord, we recognize that it comes with a cost. Kung may tatanggalin ka, Panginoon, we would rather you remove it than kami ay mawalan ng buhay, mawalan ng eternity. So cut it off, Panginoon. If there are relationships that needed to be cut off dahil para mawala yung pain sa aming mga puso, cut it, Lord. Addiction that are binding us, cut it, Lord. Even provisions mo dati na hindi na timely for today, cut it, Lord. We need a new heart. We need a clean heart, Lord. A heart that comes from you, Lord God. Kailangan ka namin, Panginoon. We need you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. I believe, Lord, you are working. You are working in their hearts. Deal what's under the surface. We love you, Lord, and we give you back all the glory today. Can I invite everybody to stand?